Gusto lang namin malaman po ni Kuya Popoy dito kung anong reaksyon ninyo dito po sa inilabas nga po na memorandum na naman ng LTFRB tungkol dito sa surge pricing cap. Matapos po yung nakaraan na pag kayo magkakansela ng mga sasakay sa inyo, may penalty kayo. Another memorandum na naman po ito. Ano pong reaksyon nyo dito? Hindi na lang po reaction ko ang sasabihin ko rito, kundi ang reaction na ng buong TNBS community. At gusto na nilang hindi bumiyahe during rush hour dahil po mauuwi sa pagkalugi. Ito po bang hindi ninyo pagbiyahe during the rush hours na pinaplano nyo, no? Mula December 17 hanggang sa January ay hindi naman po ba kayo yung mga papeles ninyo hindi ho ba maaapektuhan ang inyong mga permit? Kuya Popoy, hindi pa po maapektuhan ang mga papeles namin dahil hindi naman po naglalabas ng provisional authority yung mga renewal namin. Wala pa rin hanggang ngayon. Yung CPC namin, wala pa rin hanggang ngayon. Sinasabi ni Chairman, sa 37,000, nandyan na, nasaan na? Wala naman. Walang maapektuhan. Oo. Okay. Ang maapektuhan dito yung mananakay dahil sa mga desisyon ng LTFRB, dahil sa mga kabagalan nila dyan sa LTFRB, puro pahirap na lang sa ating mga drivers ang kanilang ginagawa. Meron na po ba kayong computation kung sakasakali well of course bilang sign of protest nga dito sa surge sa mga babayaran sa inyo kapag ganitong rush hour, meron ba kayong sample computation diyan o mock computation na ginawa magkano ang malulugi ninyo sa surge pricing? Meron naman pong nagko-compute sa amin, pero talagang alam mo Kuya Popoy, bago mag holiday season, meron na kaming petisyon. Meron na kaming petisyon na itaas ang pamasahe ng TNBS. Hindi pa siya nakaupo diyan. O nagpakonsultasyon siya para daw may adjust ang pag-upo ni Chairman Mendoza para may adjust yung pamasahe ng mga TNBS. At hindi lang TNBS, pati yung ibang transport denomination. Bakit ganyan ang ginawa niya? Narinig niya naman ang hinaing namin. Meron niyang petisyon. Tapos ganyan ang ginawa niya. Ito, klaseng pamumuno yan. So, Kuya June, last time sir, nakausap namin kayo tungkol po dun sa issue po nitong penalty na ipapataw kung magkakansela kayo dun sa mga magbubuk po sa inyo. Ito nga sabi ko kanina, another memorandum. Ang ibig sabihin, wala po ulit itong pag-uusap muna bago po naglabas ng memo. Meron pong, alam niyo, bago inilabas siyang memorandum na yan, meron pong pag-uusap a day before inilabas yan. Ganun kabilis. Ganun kabilis. Ang akala namin, konsultasyon, minadali lahat ito eh. Oo. So, wait lang sir. Last time kasi no nagkausap kayo, may mga punto or topics na hindi po kayo natakel. Ito po bang paglalabas nila ng memorandum on the penalty and the surge fees, kasama po ba ito sa napag-usapan a day before ilabas yung memo o binigla na lang po kayo na ito na yung desisyon? Yung pag-uusap na yan po ang pinag-usapan, surge fee at saka mga cancellation. Pero parang wala namang laman masyado yun. Ikaw, ang tinatanong nila sa TNC, paano, ilan ba ang kilometer radius ninyo para maka-pick up ang mga drivers? O nalaman nila, medyo malayo. Tapos biglang surge fee. Surge fee, sinabi naman natin, non-negotiable po yan. Naghihingi nga po kami dagdag pamasahe. Tapos kinat mo. Anong klase yun? Oo. Ano po? Moro-morong usapan, biglang meron na pala kayong desisyon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!